Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang paigtingin ang maritime cooperation na nararapat na umiral ang United Nations Charter at UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, nagkasundo ang ASEAN at Japan ukol dito. Layon ng kasunduang ito na mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa Indo-Pacific region kung saan titiyakin ang malaya at ligtas na nabigasyon, malayang kalakalan at pagpapaigting ng maritime domain awareness. Bukod dito, sa ilalim ng nasabing kasunduan ay ang pagpapalakas ng depensa pagdating sa mga equipment, gayon din ang mga sama-samang pagsasanay. Pinag-iingat ng publiko sa talamak na car loan scam dahil umabot na sa 80 ang nabiktima nito. Alamin ang modus na ito mula kay Francis Riodique. Magpapanggap na ahente ng isang kumpanyang nagbebenta ng kotse. Matapos ay kukunin ang loob ng biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga sasakyan na sinasabing maaaring hulugan sa napakaliit na interes. Pagkalipas ng 3 o hanggang 6 na buwan, bigla na lamang mawawala ang nagpanggap na ahente. Ayun pala ay tinangay na rin ang hinulugang sasakyan ng biktima. Ito ang modus ng car loan scam na ipinaliwanag ni Presidential Advisor for Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Hindi ho alam nung mga teachers o yung mga naging biktima po na yung sasakyan po nila ay binebenta na rin po doon sa pasalo scam naman. Aniya nakakabahala na ang ganitong sindikato dahil umabot na sa 18 ang nabibiktima nito na mga guro ang mga pinupunteriya. Always check the company or the person behind it. Number 2, check the documents. You need to have someone else aside from you to confirm that the transaction or the documents that you are getting. Paalala ng PAOK, huwag maniniwala sa mga natatanggap na text messages na nag-aalok ng pautang na kalakip ay sobrang baba na interes. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nangakong magbibigay ng suportang pinansyal at medikal na pangangailangan ang Department of National Defense o DND sa mga sundalong nasawi at lubhang naapektuhan ng engkwentrong naganap sa pagitan ng sundalo ng bansa at New People's Army o NPA sa Balayan, Batangas kamakailan. Kaugnay nito ay lubos na nagpahatid ng pakikiramay si DND Secretary Gilberto Teodoro sa pamilya ng mga nasawing bayaning kawal mula sa 59th Infantry Protector Battalion ng Philippine Army kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Samantala, ayon kay Teodoro, ang mga pangalan ng mga sundalong ito ay hindi pa maaaring banggitin sa ngayon. Mananatili namang nakaantabay ang AFP sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Mayor ng Zamboanga del Norte tinanggal sa pwesto matapos ang pag-aproba ng iligal na sabong. Manibela at piston sanipuwersang nagpatuloy ng tigil pasada. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ang pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. DOF nagbabala sa mga nagpapanggap na empleyado para makapanggoyo sa publiko. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, bumanaw na sa edad na 76. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-iingat ng Department of Finance o DOF ang publiko dahil naglipa na ang mga online scammers na nagpapanggap na kanilang mga empleyado upang maningil umano ng buwis sa kanilang serbisyo.
Nilinaw naman ng DOF na walang sino mang empleyado nila ang pinagkakatiwalaang magbigay serbisyo o transaksyon sa labas ng kanilang opisina. Sa ilalim ng direksyon ni Secretary Cristina Garcia Frasco, ikinararangal ng kagawaran ng turismo ang pagkapanalo ng una nitong Global Tourism Resilience Award sa 2023 World Travel Awards. Ayon sa DOT, ang tagumpay na ito ay katibayan ng maraming mga hakbangin at inisyatiba ng ahensya na nagpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho at iba pang oportunidad sa sektor ng turismo. Bukod pa rito, isinaad din ng DOT na naging posible ang tagumpay na ito dahil sa diwa at kultura ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ayon sa Bureau of Customs sa BOC, tinatayang nasa 146,000 litro ng unmarked fuel na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ang tinangkang ipuslit kamakailan sa Mariveles, Bataan. Na-impound din ng Bureau ang fuel transporting motorized tanker na ginamit sa nasabing insidente. Ang operasyon sa Barangay Alasasin ay sinagawa ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port at National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crime Division kasunod ng isang tip. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Mayor ng Zamboanga del Norte tinanggal sa pwesto matapos ang pag-aproba ng iligal na sabong. Manibela at piston sa puwersang nagpatuloy ng tigil pasada. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ng pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. DOF nagbabala sa mga nagpapanggap na empleyado para makapanggoyo sa publiko. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, pumanaw na sa edad na 76. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ang Deployable Response Group o DRG ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ay inihanda bilang tugon sa Tropical Depression Kabayan at nakahanda para sa deployment kung kinakailangan. Sa pagsisikap na maging handa para sa potensyal na pagpapadala sa mga rehiyon na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, tiniyak ng DRG team ng distrito na nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan nito. Sa kaso ng anumang mga katanungan, paglilinaw o mga update, maaaring makipag-ugnayan sa ahensya sa pamamagitan ng mga operation numbers na naka-flash sa inyong TV screens. Upang mapagaan ang mga singil sa buwis ng mga manggagawa at mas paigtingin ang ugnayan pang-ekonomiya ng Pilipinas at Brunei, itinalaga nito ang kasunduan ukol sa Resolution 100. Ang pagtatalaga sa resolusyong ito'y nagpapatupad ng kasunduan sa pagitan ng mga nasabing bansa upang iwasan ang double taxation at masugpo ang fiscal evasion sa mga buwis. Ito'y naitalaga dahil ang Kamara ay sumang-ayon dito, pahayag pa ni Senadora Amy Marcos, ang mga establishmento lamang na may pwesto sa ibang bansa ang kinakailangan na magbayad ng buwis. Nakahanda ang Manila Police District o MPD sa pagtiyak ng seguridad sa kasalukuyang simbang gabi sa Kamaynilaan na nagsimula nitong ika-16 ng Disyembre na magtatagal hanggang bisperas ng Kapaskuhan. Kaugnay nito, nagtalaga ang MPD ng Police Assistance Desk sa mga kalapit nitong simbahan at mga itinuturing na mataong lugar kaakibat ng temang Ligtas Paskuhan 2023.
Bukod sa seguridad sa simbahan, nakatalaga rin ang mga ito sa istasyon ng bus, daungan at mga pampublikong pamilihan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Mayor ng Zamboanga del Norte tinanggal sa pwesto matapos ang pag-aproba ng iligal na sabong. Manibela at piston, sanipuwersang nagpatuloy ng tigil pasada. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ng pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. DOF nagbabala sa mga nagpapanggap na empleyado para makapanggoyo sa publiko. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, bumanaw na sa edad na 76. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.